Alam niyo ba na isa po sa mga kapulisan ang katuwang ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Kahapon po ay naganap ang 116th Police Service Anniversary kung saan makikilala natin ang isa sa kanilang ginawaran. Let us all welcome Police Chief Inspector Jovi Espinido, Director Ozamis City Police Office. Hi sir, good morning. Hello po, welcome to Bagong Pilipinas. Good morning sa lahat. Good morning, Bagong Pilipinas. Alright sir, to start off, kikilalanin namin kayo ng mas mabuti. Kayo po ay ginawaran kahapon sa 116th Police Service Anniversary. So umpisahan po natin, gaano na po ba kayo katagal sa serbisyo? Mag 22 years na tayo, Ma'am Dayan. 22 years. Sa 22 years ng experience ninyo, anong masasabi nyo na talagang greatest achievement na may pagmamalaki ninyo? Lahat naman palaban, lahat ng accomplishment natin galing sa Panginoon. Yun lang talaga ang mapagsabi natin. Wala man tayong magawa kung ako lang. Imposible sa tao, pero sa Panginoon walang imposible. According sa Bible yan. Kaya we are confident naman, dependent tayo sa Panginoon. Pero sa 22 years na po na yun, sir, gusto namin malaman, gaano po katagal yung involvement ninyo sa paglaban o pagsugpo ng kampanya against illegal drugs? Matagal since nang sa training pa ako, kalaban ko na yung commandant ko. Napailan ko na ng kaso na transfer yung commandant ko sa training pa. Pagkatapos naman, mga 2000, P1 pa ako at the time because P1 ako sa rank within 12 years. Hindi ako ma-promote kasi yung panilan ko ng kaso, yung city director ko, yung chief of police ko, yung DRDE. So involved yan. So paano ako ma-promote? Ang ginawa ko, kontento naman ako sa position ko kasi yun lang ang gusto ko sa trabaho ba na maging police. So yun man lang, biblical din, be content such thing as we have. So, kontento na lang. Pero, saan nangyari? Yung nangyari na ganun ba, na tayo, ang pulis, magsisikap na magtrabaho to enforce the law, but then, mabangga natin yung mga malaking opisyal. So, yun, kawawa talaga ang... Sir, you've mentioned binabangga yung malalaking opisyal. Ano, isa po ba ito sa talaga naging challenge sa inyo? O what would you consider your greatest challenge sa pakikipaglaban sa kanila? Kasi alam naman natin na hindi po biro ang inyong trabaho, talagang napakadelikado. Ang sa atin naman prinsipyo, kung may mabangga tayo na opisyal, lalo nang matindi yung parang palaban talaga ba? Talagang pinapakita ko na hindi ako takot maski, yun nga ang assignment natin, Ma'am Dayan, malagay tayo doon sa taga-open na lang ng gate. No, kasi nabangga natin yung malaking opisyal. Tapos, parating na naman, iba na naman ang administrasyon, kunin naman tayo para magtrabaho. Trabaho lang talaga ng trabaho tayo. Sir, yesterday kayo po ay na-awardan sa 116th Police Service Anniversary. Tell us more about your award. Actually, last month pa yun, may radio message na mag-prepare tayo, magsabit tayo ng yung accomplishment report from Albuera last year up to sa Ozamis na tayo. So yun man lang ang ginawa ko. Sa tingin ko nga, ganun pala magtrabaho, no? Mayroon nagtingin ba galing sa taas, no, dapat sana maboost din yung moral ng pulis kasi tiningnan yung mga trabaho na yun. So, yun na, natapos kahapon, masaya naman. Sir, sa tingin ninyo, ano po ba yung mga karaniwang problema na kinahaharap ngayon sa Ozamis na kailangan i-prioritize ng mga kapulisan sa ngayon? So far, kamusta po ba ang Ozamis ngayon? Sa Ozamis ngayon, ang sa atin naman, hinikayat natin yung mga tao, no, na lumantad yung mga... Huwag matakot. Pag may nakita silang mga hindi ka nais-nais, i-report. Kasi usually talaga nababalutan ito ng takot dahil nga delikado rin po yung mga pinapasok nating mga kinakalaban natin, most especially pagdating sa drugs. Yung encourage nga natin sila na tapos naman yun. Natapos na yung... Masabi natin yung time ni Paruhinog. Kasi there's a time for everything. That's no, right. Biblical man yan. So panahon na ngayon sa mga tao na naapi, no, yung mga inhustisyan sila, namatayan sila, na lumantad talaga magsabi ng totoo. Walang namang katakutan ngayon. Wala na. Yun ang paglantad na lang sa kanila, but then sa kanila yun side, no, kasi hindi pa nahuli yung isang sangguni na kapatid ni Mayor Paruhinog, yung Ardot. Yun talaga ang pinaka number 1 talagang humawak ng martilyugang lahat ng gang sa Ozamis. But sir, what is the latest update po sa ngayon patungkol sa kaso na yan? Sa ngayon, according naman sa mga tao na nagsasabi, nakahukay na tayo ng yung mga buto ba na marami na parang masgre ba. No, may mga palatandaan, yung handcuff, mga lubid na ginamit. So at least sa tingin ko naman, parang dandahan na maliwanag na ba, na talagang yung makamit ng mga tao doon ang totoong hustisya, yung totoong pagbabago.
Sir, balita namin nung na-awardan kayo, talagang nagpalakpakan yung mga tao at nagsigawan. Ano po bang masasabi nyo? Ano bang nararamdaman ninyo? Na-miss nga kung yun pala talaga ang pulis magtrabaho, ano. Maraming magtingin ba, na makita nila na ito parang unique ba. But sa akin naman, normal sa akin yung magtrabaho talaga, pero hindi natin masabi naman na maintindi yung mga tao ng ganon kasi ang tinignan nila sa mga kasamahan natin na talagang may pulis talagang palaban maski sino ang mabangga. That's right. Sir, ano bang masasabi mo or siguro mga reminders or tips dun sa mga nag-a-aspire maging katulad mo, lalo na dun sa mga bagong pasok pa lang na pulis? Number 1 lang, confidence sa Panginoon. Depende sa Panginoon. Lahat ng gagawin, talagang mag-ask ng permission sa Panginoon. Kaya yung best practices natin, Ma'am Dayan, sa opisina natin, simula na mga pulis, mahipit tayo. 7 o'clock ng gabi, mag-worship. 7 o'clock ng umaga, mag-worship. Lahat talaga. Yun ang gagawin. Before magpunta ng mission, ask ng permission Kayo sa po Panginoon. ay Catholic? Seventh-day Adventist. As Adventist. So talagang dapat rin talaga sinasamahan ng dasal, Dasal. at tiwala sa Diyos. Kasi kailangan natin ng lakas dyan dahil ang daming temptations. Yes, Di ba? number one, Ang daming number one. temptations dyan. Number one. Ano pa po ba yung mga ibang experience na hindi pa nang alam ng mga tao tungkol sa inyo na gusto niyo pong ibahagi? Straight tayo, Ma'am Dayan. Pag trabaho lang. But elastic naman tayo. No? Sa ganun yung ugali ng pulis, ng tamarin, in-encourage natin, magbasa ng Bible. Just, maboost naman yung moral nila na hindi takot sa atin. No? Parang mahiya ba? Yung pagrespeto kasi yung binigay natin sa kanila, disiplina at saka respeto. So, ganun na, pinapakita din natin sa atin as a leader because a good leader must be a good follower. That's right. So, yun talaga as a servant leader. Servant leader yung pinapakita natin sa kanila. Alright, Police Chief Inspector, on a lighter side, we want to know, ano bang ginagawa ninyo sa likod ng desk ninyo? Ano ba yung pinagkakaabalahan ninyo? How do you spend your time with your family? Sa akin naman, siyempre yung pamilya talaga, no? Kasama magsimba. Pag Alam namin Saturday, kasi busy kayo, sir, Yes. no? So, paano ba yung time management mo with your family? pag Friday talaga, sundown, we have worship at saka yun na ang sunset to sunset kasi Parang yung bonding Sabbath nyo na namin. talaga yung Yes. pag-worship. Yung pagpunta ng simbahan bawat Saturday, no? Yun ang Sabbath day kasi namin, according sa Bible yan, no? Exodus 20 verse 8. So yun talaga ang sinunod natin, kasama yung pamilya na magkasama pagpunta ng simbahan. Yun lang ang masasabi ko sa kanila. Mapakita ko talaga sa mga kasamahan ko na talagang lahat ng ginawa ni Espinido according sa Panginoon yan. Sir, based sa sa interview natin ngayon, ramdam na ramdam ko, you're a very religious person. Inuuna mo ang Panginoon sa lahat. Hindi ba naapektuhan yung trabaho natin based dun sa mga pinaniniwalaan natin sa Biblia? Pinakamaganda. Maski anong trabaho, ikaw. Pinaka-the-best yung unahin natin ng Panginoon. Kasi yun siya ang magturo, mag-guide sa atin. Yung wisdom ba? Na malaman natin lahat because God is with us. So siya ang mag-guide sa atin. Wala. In man, there is impossible. But in God, there is no impossible. Yun man lang sa atin. Kaya nga, we have an accomplishment. Maraming accomplishment natin simula. Mga meritorious nga yung promotion natin, Ma'am Dayan. No, ispat promotion to. Dahil kasi lahat sa Panginoon. Sir, may nagbago ba sa buhay ng isang Police Chief Inspector Espinido pagkatapos ng mga achievements at parangal na inyo pong nakuha? Yun ang tininan ko na dapat walang magbago. Kaya baka ma-pride naman tayo ba? Hindi na tayo hindi natin masabi natin ma-entertain yung mga tao na kaibigan natin nung una. So talagang hindi magbago. Yung sa ugali lang hindi magbago. Alright, sir, before we let you go, do you have any inspiring message to all the viewers right now? So sa lahat siguro ang masasabi ko lang just to encourage the PNP na talagang mahinahon pagkatapos confidence sa sarili na we are protected by God as a law enforcer. Sabi pa nga ng Bible, no, sa Matthew 5 verse 9, blessed for all those who peacemaker. So tayo peacemaker, lahat ng ginagawa natin may Panginoon. Lahat ng kasinungalingan, kasamaan na ginagawa natin, nakikita yon, alam ng Panginoon. So we must be always obliged, no, na sa Panginoon tayo magsagawa ng ganun. At saka sa mga tao naman, be prayer warriors. Yung pagdasal naman ang makakuha natin. Yung ibang mga bayan na siguro naghintay na mapunta ako doon sa mga bayan na yan, hintayin nyo lang. Talagang dadalhin ako sa Panginoon, ilagay ako kung saan yung mga problema niyan. Kasi gusto ko rin na ma-assign yung pinaka-critical para naman mapakita ko sa inyo kung ano
how great my God is. So yun lang masasabi ko. Maraming salamat sa lahat. Alright, very well said. Thank you so much for joining us this morning. Good luck po, sir. Salamat po. Wish you all the best and may you continue to inspire a lot of people. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. It was Police Chief Inspector Jovi Espenido, Director of Ozami City Police Office.